Kasi, so, inurong muna natin. Ang OPM po ay again sa third Friday, February 20. Tama ba? February 20. So, yun. Ah, doon na natin tutuloy yung message dapat para sa OPM nung Friday. Anyway, so, para to continue yung series natin, nasa ano po tayo? Series tayo ng journey sa presence ni Lord. And from today, ang topic naman po natin ay tungkol sa from distance to dwelling. Yan, labas yung Canva. Yan, pakitulungan si, yan. From distance to dwelling. Asa ko na lang mag-click. Yan. Kanina binasa po natin yung Exodus chapter 25. Tungkol yun sa pagbuo ng tabernacle. Yan. Yung tabernacle ni Moses during the Old Testament, binuo yun ng mga magagaling na craftsmen. Mula sa mga mananahe, nagtahi sila ng tela, yung mga bronze na pako, yung mga tali, kada parts ng tabernacle. Ang purpose kasi niya is, ang Diyos, sabi niya, mag-dwell siya sa mga tao. At gusto niya magkaroon ng sanctuary. That time, so sa Old Testament, ang sabi ng Panginoon, let them construct a sanctuary for me, that I may dwell among them. So, ang ginawa ni na Moses, nagbuo sila ng tent, at yung tabernacle na yon, doon nagde-dwell si Lord sa pamamagitan ng fire by night tsaka clouds by day. So merong ulap sa umaga, may apoy naman sa gabi. Since nasa disyerto sila, meron silang comfort sa umaga, may comfort sila sa gabi. Kasi sa disyerto, dalawa lang ang klima. Sobrang init, sobrang lamig. Okay? Sa desert, pag nagtra-travel ka doon, sa umaga, sobrang init. Kaya meron silang clouds by day. Pag sa gabi naman, sobrang lamig. So meron silang fire by night. So therefore, yung presence ni Lord, kada move nun, sumasabay sila. Pag gumalaw yung clouds or yung fire, anytime na mag-move yun, nakaantabay sila para magligpit ng tent, tapos lakad na naman sila. So ngayon, yung tabernacle, sabi ni Lord, para malaman nyo na magdadwell ako sa inyo, lagawan nyo ako ng sanctuary. And nung binuo nila yung tabernacle, doon nagpupunta yung mga tao, pag mag-offer sila ng sacrifice ng tupa, kambing, baka, o pigeons or mga ibon, depende sa kayang i-offer ng isang tao at depende rin sa kasalanan na nakomit niya. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, tayo mga tao sa Genesis chapter 3 verse 8, create tayo para sa fellowship sa Kanya. Pansinin nyo, ang sabi sa verse 8, nagkasala na si Eva at Adan dito. Pero ang sabi doon, they heard the sound of the Lord God walking in the garden. So, ibig sabihin, yung presence ni Lord naglalakad doon sa Garden of Eden. So, napaka-amazing nun na yung si Eva at Adan, nasa Garden of Eden sila, kasama nila yung presence ng Diyos doon, naglalakad din. In the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord. So, kaya lang, ang malungkot dito, dahil nagkasala na sila, nagtatago sila sa mga puno. Pero kung ako yun, parang si Lord na yun di ba? Kaya lang, dahil sa kasalanan, nagkaroon ng na-destroy yung fellowship ng tao sa Diyos. And that's why nagtatago sila ngayon sa mga puno. Pero, makikita natin dito na ang purpose ng Panginoon talaga ay mag-dwell sa atin. Amen? Gusto talaga ng Diyos na samahan tayo. Gusto niya na fellowship natin. Sa Revelation 21, verse 3, so from beginning, Genesis, sa last book ng Bible, sa Revelation, binanggit doon, nakita ni John. Sabi ni John, I heard a loud voice from the throne, saying, Behold, the tabernacle of God is among men, and He will dwell among them, and they shall be His people, and God Himself will be among them. Ano na to? Fulfillment to ng restored fellowship na forever and ever, for all eternity, makakasama na natin ng Diyos. Hindi yan dito sa lupa, sa langit na yan. Pero makikita nyo dito, from beginning to end ng Bible, makikita mo yung heart ng Diyos na gusto niya tayong samahan talaga. Amen? Gusto makipag-fellowship ng Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos na lang tayo, na lagi tayong malayo sa Kanya, in a distance. Ang gusto ng Panginoon ay maging dwellers tayo. Mag-dwell tayo sa presence niya. Ang gusto ng Panginoon ay mag-dwell siya sa buhay natin. Huwag tayong mabuhay na lagi tayong malayo sa Diyos. Possible ang relationship sa Diyos dahil kay Jesus. And possible ang intimacy or closeness sa Diyos dahil kay Holy Spirit. Okay? Si Jesus,
Yung role niya to die for our sins, to bear our punishment dun sa cross, so that ma-restore yung relationship natin kay Father. Ngayon, pinadala niya si Holy Spirit para mag-dwell naman siya sa atin. So that yung maging possible yung fellowship and intimacy natin sa Diyos. Amen? Para maging close tayo sa Panginoon, we need the presence of God, and that's the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu, gusto niyang gawing templo, gawing bahay yung buhay mo. And ang question for today, are you willing to make room for God? Willing ka ba na magkaroon ng room si Lord sa buhay mo? So that He can dwell, makasama mo siya. Not just in a distance na lagi kang malayo sa Diyos, kundi maging dwelling place ka niya talaga. Amen? So sabi dyan, one of the greatest misconception about God, ito yung mga misconception ng mga tao, generally sa buong mundo, ang mga tao naniniwala sila that because God is holy, so He stays far. Parang banal lang Diyos, hindi ako pwedeng mapalapit sa Diyos kasi sobrang banal niya, nakakasunog. Narinig niyo na ba yon? Yung mga taong ayaw sumimba, ayaw sa church, kasi daw nasusunog sila. Di ba? Misconception niya ng mga tao na parang nakakasunog kasi pag nagpunta ka sa church. Ano pa? God is powerful, so He remains untouchable. So parang sobrang makapangyarihan ng Diyos, hindi ako para mapalapit sa Kanya dahil masyado siyang makapangyarihan. Parang di ako karapat dapat dumikit, baka pag dumikit ako sa Diyos, baglaho ako bigla or mamatay na lang siya. Ano pa? God is righteous, so He is difficult to approach. So sobrang righteous ng Diyos, hindi ako karapat dapat lumapit sa Kanya. So yan yung mga misconception ng mga tao, kaya hindi sila mapalapit sa Diyos. It so happen, hindi lang kasi talaga nila alam salita ng Diyos. If you read your Bible, if you know your Bibles, maiintindihan mo na hindi yan yung gusto ng Panginoon sa atin. Ang nais ng Diyos, God has always been one moving closer. Bakit? Sa wilderness, nagdwell siya sa mga Israelita. Si Jesus sa New Testament, dumating as a man, kasama natin. He tabernacled, tinawag siyang Emmanuel. Bakit? God is with us. Kasama na natin yung Diyos. Sa atin ngayon, in the New Testament, hanggang sa ngayon, bilang church ng Diyos, namumuhay na siya kasama natin through the Holy Spirit. Di ba? So, ibig sabihin, Diyos lagi ang nag-a-adjust. Si Lord lagi ang nag-a-adjust para mapalapit sa atin. Ang problema ng tao, dahil sa kasalanan, layo tayo ng layo sa Diyos. Which is hindi naman dapat talaga. Dinesign tayo lahat ng Diyos for fellowship. Dinesign tayo ng Panginoon for intimacy. Dinesign tayo ni Lord para magkaroon ng relationship sa Kanya. Tayo lang sa lahat ng creation sa buong mundo ang merong karapatan at merong pagkakataon na makipagrelasyon sa Diyos. Bakit? Kasi create tayo sa image niya. And sa lahat ng creation, tayo lang tao ang nilikha sa imahe ng Diyos so that we can have fellowship or intimacy sa Diyos. Hindi magkakaroon ng malapit na relasyon ang tao sa Diyos kung hindi ka created sa image niya. Bakit ang mga anghel hindi sila close sa Diyos? Naglilingkod lang sila. Ang mga angels ay nilikha ng Diyos to serve Him, but not to have an intimate fellowship with Him. Bakit? Dahil yung mga angels, hindi sila created sa image ng Diyos. Yun yung frustration ni Satan. Bakit? From heavens na siya ay si Lucifer, umaawit sa trono ng Diyos, sa harapan ng trono ng Diyos, nagpapaawit ng mga choirs, nagpapatugtog ng mga angels para magpuri sa Diyos. Dahil siya ay isang anghel lang, hindi siya pwedeng maging katulad ng Diyos. Pero nung nilikha ng Diyos si Adan yung nakita ni Satan na nilikha sa image ng Diyos. Meaning to say, nung nakita ni Satan si Adan, nakita niya yung creation ng Diyos na katulad ng Diyos. Nagets niya? Yung image ng Diyos, nakita niya kay Adan. Yun yung frustration niya. Kaya anong mismong ginawa ni Satan? Tinempt niya yung asawa ni Adan para mahulog sila sa kasalanan. To destroy yung perfect image ng Diyos sa tao. And thank God, may Jesus tayo na dumating so that we can be restored. Yung perfect image natin sa presensya ng Diyos ma-restore sa pamamagitan ng ating relasyon sa Panginoong Yesus. Okay, so yung goal ng message for today is for us to come closer, to draw near, not just in a distance, but to dwell closer and closer and closer to God every day. Amen? Let's pray. Father, we thank you po sa umagang ito at salamat sa pagkakataon na makapag-aral, makapakinig ng iyong mga salita.
We are blessed that we came, Lord, and so we pray for your blessings about isa. Open our eyes toward our spiritual understanding so that we may understand. Holy Spirit, help us. Illuminate to us your words and help us to know Jesus today at magkaroon kami ng mas malalim na pakipag-ugnayan, relasyon sa inyo as we learn from your words today, Lord. Maraming salamat, Ama, dahil ito ang araw na ginawa mo at kami magsasaya, magagalak sa presensya mo, Panginoon. And today, Lord, we are praying for the blood of Jesus to cover our ears, our eyes, Lord, our lives, our hearts and minds, so that the enemy cannot steal the word that we are about to receive. Pero ito'y magkakaroon ng application sa aming lahat. Pagpalain mo mga narito, ang mga nasa online, and we ask, Lord, for your perfect will to be done in our lives. In Jesus' name, amen. Okay. Sabi dyan, and sa Exodus, sabi daw, God's heart has always been nearness, not distance. Yung puso ng Diyos, lagi niyang gusto mapalapit sa atin. Ayaw niya nung malayo. Kaya si Lord, gawa ng adjustment. Napansin niyo ba, pag nagbasa kayo ng Bible, sa mga nakatapos na po ng Bible dito, mapapansin niyo, habang binabasa niyo from Genesis to Revelation, laging nag-a-adjust ang Diyos. Okay? Bigyan ko kayo ng brief example. Sa Genesis, nagkasala ang tao. Anong ginawa ng Diyos? Nag-adjust siya. Bakit? Do pinalaya siya sa Garden of Eden yung dalawa, pumatay siya ng mga hayop, at kinuha niya yung balat ng hayop, dinamitan niya yung dalawa, para hindi sila hubad na lalabas. Napansin nyo? Nag-a-adjust lagi ang Diyos. Tapos from there, sabi ni Lord, tuwing lalapit kayo sa akin, dapat lagi kayo may offering. Okay? Kaya may animal sacrifice sa Old Testament. So in short, dumating yung time na Exodus. Nagpagawa ang Diyos ng tabernacle para ano? Hindi na kailangan yung every person na ang mag-offer, kundi padaanin natin sa proseso. Lumapit kayo sa mga pare, sa mga priests. Sila yung mag-o-offers lang sa sacrifice, sila yung nakausapin ko kung pinatawad ko na kayo. Kaya lang, dumating yung time, yung tabernacle, kung saan napunta yung mga pieces, sa time ni David, tent na lang at Ark of the Covenant na lang yung nandun. So from there, dati, high priest lang pumapasok sa tent. This time, si David, pumapasok na siya mismo sa tent. Kaharap ng Ark of the Covenant, hindi siya namamatay. And every person na lumalapit dun sa tent na yon, hindi naman sila namamatay. O, ibig sabihin, may foreshadow na pwede na maging close sa Diyos. However, nagkaroon ng problema, nagkasala pa rin ng mga Israelita, na-restore yung buong templo, yung buong tabernacle na mini version. Sa time ni King Solomon, naging templo siya na malaki. Pinalaki yung tabernacle, as in, gawa na sa bato. Kaya lang, mas lalong napalayo ang tao sa Diyos. Bakit? Kasi sa buong tribes of Israel, sa Judah lang pwede mag-offer ng sacrifice. May 12 tribes. Doon sa 12 tribes, isang lugar lang pwede mag-sacrifice. Saan lang? Sa Jerusalem lang. Kasi nandun yung templo. Yung mga naging anak ni King Solomon, si King Rehoboam, yung sumunod, makulit. Kasi ayaw niyang ibaba yung tax. Tumaas yung tax, nag-revolt yung other tribes. Ayaw na nilang si King Rehoboam yung maging hari. So in short, nahati ang kingdom. Hanggang sa dumaming taon, lumipas ang maraming taon, nawala ang Israel, napunta silang Babylon. And nag-adjust pa rin ang Diyos. Kahit nasa Babylon na sila, nangungusap pa rin si Lord through the prophets. Kaya lang, sa dami ng major and minor prophets na nangusap, wala pa rin nangyari. Nagsara ang Old Testament, sarado na ang boses ng Diyos sa mga tao. Bakit? Hindi na siya nangusap. Bumukas ulit ang boses ni Lord, pagpasok ng New Testament, nagpadala ng anghel ang Diyos, si Angel Gabriel na mismo, ang pinadala ni Lord kay Mary, kay Joseph, kay Elizabeth, kay Zecharias, at nangusap si Lord, meron ng darating na Messiah. Mangunguna lang si John the Baptist, pero after 6 months, ipapanganak naman din si Jesus. And from there, pinanganak si Jesus, nagkaroon ng Christmas Day, nag-adjust ang Diyos sa ating lahat. Hindi na ako ma-please sa mga hayop, yung anak ko na papadala ko para i-offer bilang sacrifice as the Lamb of God who takes away the sin of the world. Okay? And from there, so nabuhay si Jesus, namatay siya sa cross, pero nag-adjust ulit si Lord. Bakit? Hindi lang sa Jerusalem or sa Israel pwede maging available yung presence ni Lord. Kahit saan na sa buong mundo. Bakit? Pinadala niya na si Holy Spirit sa ating lahat. Okay? So ang entire Bible, pinapakita, nag-a-adjust ang Diyos kasi yung heart niya, gusto niyang mapalapit sa ating lahat. Amen? So kung gusto pala mapalapit sa atin ng Lord, therefore, tayo ay, number 1, God created us for fellowship. Amen? At sabi mo sa katabi mo, you are created for fellowship with God. Okay, create tayo ng Diyos para makipag-fellowship sa Kanya. So kung create tayo para makipag-fellowship sa Diyos,
dapat pala talaga ang bawat tao may relasyon sa Diyos. Amen? Dapat magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Otherwise, pag wala ka pa talagang spiritual na buhay. Okay? So ano makita natin? If you're created for fellowship, praise God, si Lord ang nag-initiate ng relationship. Okay? Hindi na tayo yung dapat yung una. Hindi tao ang una nag-initiate ng relationship. Diyos ang unang nag-initiate na magkaroon tayong mga tao ng relationship sa Kanya nung create pa lang ang tao. Let us make man into our own image, into our own likeness. Ayun, na-create tayong lahat. So, nung na-create ang mga tao, tayo lang ang pwedeng makipag-relationship sa Diyos. Bakit? Kasi nauna na ang Diyos na i-design tayo mga tao for fellowship and relationship sa Kanya. Okay? Sa Isaiah 43, sabi ni Lord doon, everyone who is called by my name and whom I have created for my glory, whom I have formed, even whom I have made. Sabi mo sa katabi mo, you are created for God's glory. O, di ba? Create tayo for God's glory. Nilikha, ang sole purpose pala nating mga tao sa pagkaka-create sa atin ng Diyos is to glorify God. Amen? Maluwalhati natin ang Diyos sa pamumuhay na meron tayo. Bakit daw? Kasi nilikha tayo ni Lord sa image niya for fellowship. So dapat pala mabuhay tayo na malapit sa Diyos, mabuhay tayong may relasyon sa Kanya, mabuhay tayo na lumalakad sa mga daan niya. Bakit? Kasi doon tayo nilikha ni Lord. Okay? Pansinin nyo, sa garden, they heard the sound of the Lord God walking. Di ba? Nakakatawa, doon nagkasala na sila. Alam naman ng Diyos na nagkasala na sila. Tama ba? Nakaka-amaze kay Lord. Alam nyo, Genesis pa lang, makikita mo na kung gaano ka-compassionate, ka-gracious, forgiving, slow to anger ang Diyos. Genesis chapter 1, 2, 3 pa lang. Sa chapter 3, si Lord, alam niya na, ako si God. Nakita ko na si Eva at Adan, nagkasala na sila. Tama? Alam ko na, nakain na ni Eva at Adan yung bunga na sinasabi kong huwag nila kainin. Kung ako si Lord, at nakita ko na yun, right on the spot, magpapakita ko, ba't nyo kinain? Di ba sabi ko, huwag nyo kainin? Sermon agad, no? Pero si Lord matindi. Naglakad muna siya sa garden. Di ba? Makikita nyo kung gaano ka-gracious si Lord. Nagparamdam muna siya. Diba? Hindi siya rekta. Hoy, nagkasala kayo. Condemnation agad. Kundi, nagparamdam muna si Lord. Teka lang, nagkasala sila. Parinig ko nga. I'm here. Di ba? Hindi siya nagrekta na kinorek sila. Tapos, ang nakakatawa sa Panginoon, sobrang gracious niya, hindi niya nirekta. Kinain nyo kagad, no? Ano sabi ni Lord? Where are you? Di ba? Nasaan kayo? Adan, nasaan ka sa Tagalog? Di ba? So makita nyo, God did not wait for man to search for Him. Hindi niya inantay. Lalapit kaya sa akin itong mga to? Hindi, yung iya nga si Adan, di ba? Kaya sila nagtatago sa puno eh. Kasi may guilt feelings na, nagkasala na eh. Pero salamat sa Diyos, pinakita niya, ako na nga una, ako na unang lalapit. Ayaw lumapit, sige, nahihiya, ako na lalapit. So, Genesis pa lang, wala pa yung cross. Makikita nyo na yung grace of God. Amen? Sabi, relationship with God begins with this initiative. Hindi sa effort natin. Unang, nag-initiate ang Diyos. Pag sinabing initiative kasi, initiate yung kusang loob. Nagkusa na ang Diyos. Sige na, ako nalalapit sa inyo, ayaw nyo lumapit eh. Di ba? Sa Old Testament, ang daming offerings na nire-require ng Diyos. Hirap na hirap yung mga tao. Sige, sobrang hirap ba? Sige, ako nalalapit. Kaya New Testament, dumating na sa Jesus mismo. To fulfill lahat. And kaya tayo, ginawa ng Diyos para sa fellowship, kasi may purpose si Lord sa prayer. Ang prayer, hindi lang yan wish. Prayer is not just chasing God. Na Lord, pinaperson mo ba si Lord? Nakipag-usap ka ba sa Kanya? Ang panalangin, respond mo yan. Kasi kaya tayo nakakapag-pray, kasi may invitation si Lord na, uy, gusto ko ng kausap. Gusto kong kausapin mo ako. Gusto ko magkaroon tayo ng fellowship today. Kaya every time na nagpe-pray tayo, napiplease si Lord. Kung paano ang isang magulang, tuwang-tuwa, na makita niya yung baby niya na magsalita ng, Papa?
Mama? Say mama. Papa? Kung paano nalulugod, napiplease ang isang parent na nagsasalita ng anak niya, ganun napiplease si Lord every time we talk to Him in prayer. So ang prayer, kaya tayo nagpipray kasi nag-respond tayo palagi na ini-invite tayo ng Diyos for fellowship. Amen? And ano pa? Kaya lang, ang problem kasi natin, kaya tayo hindi nagpe-pray, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Anong reason? May sin. Di ba? Sin disrupted intimacy, pero hindi yung desire. Doon na-create tayo sa image ng Diyos, binigyan tayo ng rule para tayo ay mag-dominate sa lahat ng creation ng Diyos. Kaya lang nagkasala ang tao. At doon sa kasalanan natin, yun yung pinakamasakit na nangyari sa relationship natin sa Diyos. Bakit? Nahiwalay tayo sa presence niya. Pero salamat sa Lord, yung word na to, Adan, di ba? Where are you? Yung tanong na yan. Alam ni Lord na nagtatago na yung dalawa dun sa puno. Tama ba? God is the all-knowing God. So alam ni Lord na nagtatago yung dalawa dun sa... Pwede niyo naman sabihin, lumabas na kayo dyan. Kitang-kita ko naman kayo. Pwede naman, di ba? Alam naman ng Diyos, nagtatago yung dalawa. Pero bakit hindi sila tinanong na... hindi sila sinabihan agad or kinuman, inutusan. Lumabas na kayo, ugusap tayo. Hindi siya ganun. Ang question ni Lord, yung question na may pag-ibig pa rin. Where are you? So, sobrang gracious ng Panginoon sa kanila. Nasira man yung kasalanan, yung intimacy dahil nagkasala sila. Pero meron pa ring desire ang Diyos na na i-reach out sila. Nag-desire pa rin ang Diyos na hanapin sila, isik sila. And sabi nga, God's voice did not stop. Tayong mga tao lang ang nag-stop na makinig. Di ba? So nangungusap pa rin ang Diyos hanggang ngayon. Puso lang natin talaga, sometimes, ang sarado. Kaya di natin marinig yung boses ni Lord. Sabi nga, sin does not remove God's love. Sin interrupts connections. Di ba? Totoo naman, di ba? Nagkasala ka, hindi ka na ba mahal ng Diyos? Hindi. Tinanggal na ba ng Diyos yung pag-ibig niya sa'yo dahil sa kasalanan mo? Hindi. Kaya lang, nawawala yung connection. Bakit? Sabi ni Isaiah, hindi maikli ang kamay ng Diyos para di ka maabot. Hindi rin maliit o bingi ang Diyos para di ka niya marinig sa pananalangin mo o sa mga pangungusap mo. Sadyang dahil sa kasalanan natin, hinihiwalay tayo niyan sa presensya niya. And that's why, nawa-i-interrupt yung connection. Alam niyo yung mobile phones? May cellphone lahat, di ba? Pansinin niyo, yung cellphone natin, may mga lugar sa Pilipinas na napupuntahan natin, walang signal. Or kung hindi walang signal, mahina. Pag 5G yung cellphone mo, dito sa Muntinlupa, 5G yan. Pero kahit dito sa Munti, pumunta ka ng Bilibid, magiging 4G yan. O kaya minsan 3G na lang. Or sometimes 3G point something or may plus. Or depende sa pwesto sa Bilibid. Kasi sa Bilibid, konti ang cell sites kasi may mga bilanggo nga. Kahit anong lakas, ganda o taas ng specs ng phone mo, kung wala naman signal yan, hindi ka makakapag-data. Hindi mo siya magagamit. Ganon ang ginagawa ng kasalanan sa relasyon natin sa Diyos. Nai-interrupt yung connection natin sa Kanya. Na as if parang ang layo ng Diyos kasi may kasalanan. And ano ang nire-require sa atin ng Panginoon? Bumalik tayo sa Kanya. To repent. Yan. Kung paano nyo akong pinagtripan sa sa pagtalon. See you. Yan, di ko alam yun eh. Ganun pala. Sabi ni Daniel to, mag-repent na kayo. Kasi nasisira yung connection pag meron tayong kasalanan. Tandaan nyo po, God will never condemn you. But He is there to correct you para maging better yung relationship mo sa Kanya. Amen? Number 3, ano pa? God still seeks the hiding man. Kahit anong tago mo, hahanapin at hahanapin ka pa rin ng Diyos. Amen po? Sabi ko nga, kapag ikaw ay totoong tinawag at pinili ng Diyos na mapunta sa Kanya, kahit anong takas mo sa presensya ng Diyos, hahabulin at hahabulin ka pa rin niya para ibalik ka sa Kanya. Amen? Naranasan nyo na ba yon? Kahit anong takas mo, ibabalik at ibabalik ka pa rin kay Lord. Naranasan ko yan sa PL Moon 10 years ago. 11 na pala. So, nagturo ako sa PL Moon. 12 na pala kasi 2014 nga pala yun. So, turo ko sa PL Moon. Ang saya pala ng sumasahod. Isang turo ko ng 7 hours, no? 7 hours a day.
For 6 days nga yun eh. Unang turo ko sa BL 33 units. Napakadami nun. Tapos sumasahod ako nun kasi Doctor of Divinity. Yun yung rate. So, means 21K. Isang 15-30. No? So, saya. Sarap pala ng feeling. First time ko nag-work. So, sarap pala ng feeling. Kaso meron akong pastor ako. Alam ko yung calling ko. Tapos si Lord na yung gumawa ng paraan para mawala yung enjoyment or yung pleasure ko na yon sa pagkita ng salapi. Kasi doon nai-enjoy ko yung pagtuturo kasi syempre teaching yun eh. Sipin nyo, 11 sections yun. Tapos lahat nasasharan ko ng word. Pero may part sa puso ko, empty. Bakit? Kasi wala ako sa kalooban ng Diyos. And that's why God removed me from there para ibalik ulit, i-retract ulit ako sa perfect will niya, sa calling niya sa buhay ko. Ganun ang laging gagawin ng Diyos sa atin. Sometimes may mga inaalis si Lord, ilalayo ka sa mga bagay na ganito o sa mga taong ganyan so that maibalik ka niya talaga sa kalooban niya sa buhay mo. And hindi naman kasi madamot si Lord magbigay ng testimony. Bibigyan tayo ng testimony ni Lord na when we testify it, mabibless ang maraming tao kasi nakabalik ka sa Kanya. Amen? O sabi nga si Jesus, sabi nga Luke 19:10, si Jesus dumating siya para ano? Has come to seek and to save that which was lost. May time na talagang we're lost. Pero hanap at hanapin ka pa rin ni Lord. Amen? Sabi niya sa John 4:93, si Jesus, nakakatuwa yan, John chapter 4 na yan, sa dami ng lugar na pwede niyang puntahan, pumunta siya doon sa well. At for the purpose na ma-win yung Samaritan woman. Sabihin sa Samaritan woman that God is seeking her. Nabasa niyo na ba yung John chapter 4? Alam niyo ba kung ano yung pinaka-message ni Lord doon? Yes, sinabi ni Lord, sinabi ito ni Jesus, the hour is coming now is that the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Question, yung Samaritan woman ba ay worshiper? Sa mga Sunday school teacher, Dims, worshiper ba yung Samaritan woman? Worshiper ba siya? Oo daw. Alam niyo kung bakit worshiper yung Samaritan woman? Pag binuo niyo yung conversation nila dyan, sa dyan, kwento ko na lang sabihin ko na lang. So, itong babae, tinanong siya ni Jesus, kasi humihingi si Jesus ng inumin eh. Pero, itong babae kasi, ang una nilang topic, tungkol sa pagsamba. Ang sabi ng babae, pwede lang naman mag-worship, mag-offer ng sacrifice dun sa Jerusalem. Samaritan ako, bawal ako pumasok sa Jerusalem. Tapos sinabi ni Jesus, darating yung time, di ka na kailangan umakyat sa Jerusalem para mag-offer ng sacrifice. Pero, manonotice nyo, yung conversation nila, yung sinabi ng babae na, kayo lang naman ang pwedeng mag-offer ng sacrifice. Merong desire yung babae na mag-worship. So, worshiper ba siya? Yes. However, may barrier. Bakit? Yung cultural barriers. Dahil Samaritan siya, ang mga Samaritans ay walang lugar, bawal pumasok sa Jerusalem. Bawal sila mag-sacrifice. Bawal sila mag-worship, in short. Pero dahil nakita ni Jesus yung desire ng babae na mag-worship, sabi niya, the hour is coming and now is. Nandito na nga. When a true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For such people, the Father seeks to be His worshipers. Pinapakita ni Jesus dun sa babae, God the Father is seeking you. Ikaw na true worshiper. Kaya lang, may condition si Lord. Ano condition ni Lord? Tawagin mo muna yung asawa mo. Di ba? Sabi ng babae, ay, wala po akong asawa. Sabi ni Jesus, tama, wala kang asawa. Kasi may 5 kang asawa. At yung kinakasama mo ngayon, hindi mo nga asawa. Ang kulit din, no? And nung pininpoint ni Jesus yung kasalanan niya, doon niya na-realize kailangan niya ng Savior at yung Savior kaharap niya na. And from there, niligtas siya ni Jesus from her sin. At itong Samaritan woman na to, yung first Samaritan evangelist. Bakit? Pagpunta niya sa Samaria, umuwi siya sa town, sinabi niya, yung Messiah dumating na. Dadaling ko siya dito. Pagsama niya kay Jesus, nag-preach pa si Jesus dun sa Samaria. And napakaraming Samaritans ang nasave because of that woman. Naintindihan nyo? Kung ano yung ginagawa ng isang true worshiper? Pinapakita ni Jesus, He is seeking you. Sinisik tayo ni Lord. Siya mismo, hanggang sa ngayon, kahit anong tago natin sa Lord,
hinahanap ka pa rin niya na sumamba sa Kanya. Hinahanap ka pa rin niya na mapalapit sa Kanya. God seeks worshipers. Amen? Hindi perfect people. Sabi nga, nagpupunta tayo ng church hindi dahil perfect tayo. Nagsisimba tayo hindi dahil mabait tayo. Nagsisimba tayo kasi kailangan natin ng doktor. Kailangan natin ng tulong ng Diyos para baguhin yung buhay natin. Kasi hindi natin kayang baguhin sarili natin. He pursues hearts, not performance. Kahit anong galing natin, talentado natin, o talino natin, hindi yan yung chinecheck ni Lord. Puso mo ang laging hinahanap ni Lord para maging mapalapit sa Kanya. Second, God dwells among His people. Bakit daw? Mag-construct kayo ng sanctuary. Bakit? That I may dwell among them. Nagpapagawa si Lord ng sanctuary kasi gusto niyang samahan yung mga tao. And kung gagawa tayo ng tent or tabernacle sa Panginoon ngayon, gaano mo ipe-prepare yung tabernacle? Napansin nyo kanina ba nagbabasa tayo ng Exodus? Yan. Binabanggit yung mga pieces ng stones, yung mga tela na gagamitin, yung kulay. Detalyado, pansin nyo? In detail. Bakit daw? Kasi mahalaga yung preparation sa Diyos. Even sa pag-awit natin sa Panginoon, huwag kang aawit sa Diyos nang hindi maayos puso mo. Lalo yung nagpapaawit dito, yung song leader, huwag kang magpapaawit na hindi maayos yung puso mo. Kasi unang hinahanap ni Lord yung maayos na puso na nakakalugod sa Kanya para pag in-offer mo yung papuri mo sa Kanya, mag-glorify talaga siya. Okay? So anong meron dito? God chooses to live with imperfect people. Salamat sa Diyos. Hindi natin kailangan maging perfect para mag-dwell siya sa atin. Napansin nyo? Nung sinabi ni Lord, I will dwell among the sons of Israel and will be their God. Yung Israel ba, perfect na? Mabait na ba sila? By the way, Exodus to, no? Kakalabas lang nila sa Egypt niyan. Perfect na ba sila? Hindi pa. May 10 commandments na, oo. Pero na-perfect na ba nila yung 10 commandments? Hindi. Maraming ang mareklamo sa kanila eh. Maraming mga makasalanan pa rin sa kanila. Maraming reklamador. Maraming tinatawag na whiners sa kanila. Diba? Ang sinasabi nila, buti pa sa Egypt, meron kami mga sibuyas, kamatis, bawang. Meron kaming bahay kubo. Dito sa wilderness, ang meron na kami, tinapay na umuulan araw-araw, yung mana. Sawan-sawa na kami dyan. Buti pa sa Egypt, may tubig kaming naiinom. Dito, wala kaming mainom. Puro reklamo. Pero nagdedwell si Lord. Pansin nyo, hindi sila iniiwan ng Diyos. Pag binasa nyo yung buong Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, never once iniwan sila for 40 years ng Diyos dun sa wilderness. Bakit? Kasi hindi naghahanap ng Diyos ng mga perfect na mga tao para mag-dwell siya. God dwells sa ating mga imperfect na mga tao na nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Amen? So makita natin sa Leviticus, sabi ni Lord, moreover, I will make my dwelling among you, and my soul will not reject you. I will also walk among you, and be your God, and you shall be my people. So ang ganda ng promise ni Lord. Gusto niya talagang lumakad kasama natin. Bakit daw? Tignan niyo daw. God dwelt among Israel while they were still learning obedience. Di ba? Wala pa naman talagang hindi pa solid yung pagkakaintindi nila sa law. Ini-impress pa nga lang eh. Ang reason bakit paglabas nila ng Egypt, doon pa lang nagkaroon ng law. Hindi binigay ni Lord yung 10 Commandments sa loob ng Egypt. Ibinigay niya yung law paglabas nila sa Egypt. Bakit? Kasi yung culture ng Egyptians na napakadumi sa harapan ng Diyos, kailangan munang mawala, i-unlearn, i-unload ng mga Israelites na lumabas sa Egypt. However, it takes 40 years to clean, to sanctify, or to refresh a generation. Ano bang ilang years ang isang generation? 40. That's why kailangan nila ng 40 years magpaikot-ikot sa disyerto para malinis yung generation na to. Kasi yung first generation na lumabas sa Egypt, yung batch ni Moses at Joshua. Paglabas nila ng Egypt, kailangan ni Lord ng 40 years cleansing para ma-unload yung mga cultures na bit-bit nila from Egypt
dun sa wilderness, sa disyerto, sa pamamagitan ng ano? Ng law. At sa pamamagitan ng mga commandments na binigay ng Panginoon through Moses, after 40 years, namatay na lahat ng batch ni Moses, ang natira na lang, siya, si Joshua, at saka si Caleb. Nung namatay si Moses, ang naging leader na ng Israel, sino? Si Joshua. At saka sino? Si Caleb. Silang dalawa na lang yung nag-iisang batch mula sa lumabas ng Egypt. The rest na mga kasama nila, puro youth. Bakit? Kasi nalinis na ni Lord yung generation para makalapit na ng maayos yung mga Israelita sa Diyos. Pero ano maintindihan mo doon? Sa 40 years, sinamahan pa rin sila ng Diyos. Sa 40 years, walang nasirang sandals, walang na luma na mga damit, or any gamit na meron sila. Walang naluong, walang kahit anong naluma. For 40 years, fresh lahat ng meron sila. Bakit? Kasama nila si Lord. Ganun pala yung presence ni Lord, nakaka-fresh. For 40 years, fresh na fresh pa rin lahat ng gamit nila. Bakit? Kasama nila yung presence ng Lord. Pinapakita na walang nabubulok sa presence ni Lord. Amen? God does not wait for perfection before presence. Hindi nag-aantay si Lord maging perfect ka para samahan ka niya. His presence transforms what it inhabits. Amen? Kapag nasa iyo si Lord, babaguhin ka niya. Lagi niyo pong tandaan to, ang purpose ng pagsama sa atin ng Panginoon ay para baguhin niya yung puso natin. Amen? Okay? God wants to transform our hearts to become like Jesus. Kasi nire-represent natin si Lord, kailangan maging katulad natin yung puso niya. Yan, nung Friday, kinakasal ko si na Rapi at si Michelle dito. Yan. Alam niyo, tuntawa ako sa anak nila si Gon. Ang tawag sa akin ni Gon, Jesus. Sabi ko, Gon, ano tawag mo sa akin? Sino ako? Jesus. Hindi, ako si Bishop. Bishop. Tapos maya, Jesus. Ang gawa mo. Siyempre bata, pero nakakatuwa na ang magkakakilanlan niya sa akin si Jesus. Nakakataba ng puso yun. Napakahalaga na makita sa atin si Jesus. Yan. Pero ang cute din kasi lahat ng babae dito, ang tawag niya ma'am. Mami ba? Mami lahat. Ang cute. Mami niya kayong lahat. Pero ganoon, sa murang edad ng isang bata, nare-recognize niya na sino si Jesus. Diba? Makita po sa ating lahat na tayo mismo nire-represent natin si Lord. Isama natin siya palagi. Amen? Kahapon, nagkasal ako sa Silang, Cavite. Pagkasal talaga, perfect na perfect lahat eh. Ang cute eh. Medyo umambon kasi nung una, pero salamat sa Diyos daw, hindi na tumuloy. Hanggang matapos yung buong program daw, hindi na umambon eh. Hindi na umulan. Kasi makulimlim eh. Thank God naman, makulimlim, kasi last time na nagkasal ako ng open, para ako may spotlight. Ang araw talaga. Pero thank God kahapon, ang kulimlim lang, fresh yung hangin, fresh ang lahat, tas ang saya-saya ng lahat. Kasi ang dami na lang ninong at ninang. Na-meet ko nga din yung katapat ni Kuya Dave na may-ari ng water station. So, nakakatawa na makapag-minister sa mga mag-aasawa rin. And ganun kahalaga yung presence ng Lord na ma-invite palagi at maisama mo palagi para baguhin niya yung atmosphere. Amen? Kapag nandun na ang presence ng Lord, nawawala ang galit, nawawala ang mga inis, nawawala yung pangit na or negative na atmosphere sa paligid kasi nandun si Lord. Amen? Sabi pa, God sets conditions for His dwelling. Bakit daw? So si Lord, sabi, then the cloud covered the tent of meeting. So bumaba na yung presence ng Lord sa tent. The glory of the Lord filled the tabernacle. Moses was not able to enter the tent of meeting because the cloud had settled on it. And the glory of the Lord filled the tabernacle. Merong sineset si Lord na standard pagdating sa pagdwell sa atin. Though, hindi tayo inaantay ni Lord maging perfect, pero at least, nais ni Lord na i-prepare mo yung buhay mo when He dwells. Paano daw? Sabi ni David sa Psalms 24, 3-4, who may ascend into the hill of the Lord? Sino pwedeng umakyat sa presensya ng Diyos? Who may stand in His holy place? Sino pwedeng tumayo sa banal na lugar ng Diyos? Sabi ni David, he who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood and has not sworn deceitfully. May requirement si Lord para makatayo ka sa presence niya. Magpalinis ka muna. Linisin mo muna yung kamay, yung puso natin. Ibig sabihin yung mga gawa natin.
Sabi, God's glory filled the tabernacle after it was prepared according to His pattern. Sabi ni Lord, Moses, gawan niyo ako ng sanctuary, ng tabernacle. Ito yung details, paano siya gawin, ganito, ganyan, and so on. Napakahaba nun. From Exodus 25, napakahaba nun. Hanggang chapter 30, 31, 32, hanggang sa dumating yung time na bumaba na yung glory ni Lord. Ibig sabihin, hindi pa bumababa yung glory ng Panginoon, yung presence ni Lord sa tabernacle, hanggat hindi natatapos yung lahat ng details sa sinabi niya. So, preparation matters. Amen? It matters yung preparation natin. Bakit daw? Kasi ini-invite natin yung presence ni Lord. Dapat, maayos muna yung bababaan ng presence ni Lord. Kaya hindi magdadwell si Lord sa magulo na puso. Parang sa bahay lang yan. Ang hirap kaya pag magulo yung bahay. Kaya lang, pag may anak ka, expect mo na araw-araw magulo yan. Pag may toddlers ka, pag may anak, araw-araw talaga. Linis ka ngayon, kumikislap na yung bahay mo sa linis. After 5 minutes, maglaro na yung mga bata. Tapos, wala. Lahat ng linis, wala. Ulit ka. Sabi nga daw, ang parenting, parang ganito siya. Parenting, welcome to the world of parenting, where puyat is unli, and ligpit is also unli. Kasi araw-araw na yan. Napupuyat, araw-araw, naglilinis, ayos dito, pero hindi natatapos yon until maging ganap na kabataan at kaya na niyang mag-ayos ng sarili niya. And sometimes nga, kahit kabataan na, ang hirap rin utusan, tama ba? Yung mga may anak ng mga teenage dito, di ba? Ang hirap utusan minsan, di ba? Kasi pagod sa school daw, yan, ang hirap paghuhugasin ng pinggan. Bakit? Kasi ganun talaga ang parenting. And sa preparation natin, mula pa lang sa bahay, makikita mo na kung paano natin pinaprepare yung presence ng Lord na mag-dwell. Si Pastora Bernadette, na nasa langit na, ang lagi niyang sa amin, ang sinasabi sa amin noon, ako naalala ko yon, na kapag ang bahay may ipis daw, may demonyo daw. Ibig sabihin, ang bahay ay may ipis or sa loob ng bahay nyo may ipis, lalo sa kwarto, madumi. So kaya sabi ko, pag merong ipis, merong talagang madumi na part sa bahay. And I remember, tumira kami ni Irish sa bago dumating si Shemi, tumira kami ni Irish sa Katarungan sa May Espiritu Street. Meron doon isang bahay, lumang-luma talaga siya. Pagpasok mo, amoy lupa. Amoy lupa talaga. Amoy luma, amoy lupa. Kaya lang, that time kasi, parang naibit kami sa sitwasyon na sa church kami nakatira, kaya lang, biglang nabili yung church. Kailangan namin lumipat. Nakitira muna kami kina Papa, kaso hindi kami kampante, gusto namin talaga lumiwalay. So, since wala pang bakante na may inaantay kaming mabakante, kaso nandun pa nakatira yung nakabili ng church, ng main, yung TH dati. So, while waiting ng mga ilang weeks, nandun kami nag-i-stay sa bahay na yun na lumang-luma. Alam nyo, gabi-gabi, lagi ako napapasigaw or nagagalit. Every night na lang, bago matulog, habang natutulog, pagkagising, laging may ipis na lumalakad sa katawan ko. Nakakagalit. Yung pinaka-last night namin doon, para sinumpa ko yung bahay. Last na gabi na to! hindi na kami babalik dito. Kasi talagang, hindi ako takot sa ipis. Nakakadiri yung mga buhok-buhok sa paa. Pag gumapang yun sa'yo, nakakakilabot na, hindi, nakakadiri, gano'n. Pero gano'n kadumi yung bahay, ibig sabihin. Gano'n na siya kaluma, kadumi, kasi yung mismo mga kahoy, nandun lahat ng mga ipis. Sabi ko, Lord, hindi bahay ito. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa bahay na to. And na-realize ko, ganun kahalaga sa Diyos yung preparation. If we want God's glory, God's presence, kailangan magpalinis tayo ng buhay sa Diyos. Magpaayos tayo ng puso sa Panginoon. Bakit daw? Holiness does not invite God. It honors His presence. Amen? Yung pagiging banal, hindi mo ini-invite si Lord na mag-dwell sa'yo. Ino-honor mo siya through living holy lives sa mundong to. Ino-honor mo si Lord. Lord, gusto kita ma-please. Gusto kitang i-honor sa way ng pamumuhay ko. Okay? God dwells where He is honored. Kung welcome si Lord, ino-honor natin siya, nag-dwell siya. Pero kung hindi siya na-honor sa lugar na yon, hindi siya welcome, hindi siya pupunta.
Okay, number 3. God's presence bring direction. Nakakatawa naman to. All throughout their journey, nakaka-amaze. Throughout their journeys, whenever the cloud was taken up from over the tabernacle, the sons of Israel would set out, but if the cloud was not taken up, then they did not set out until the day when it was taken up. So, ito mga Israelita, pag umangat yung clouds at mag-move na, sila rin, ligpitan din. Pag tumigil, latag ulit. May direction ang Diyos. Nakaka-amaze yung where God dwells, laging meron direction dun. Gusto mo ng guidance everyday? Isama mo lagi si Lord. Ayun pala. Highlight ko lang. Sabi nung throughout all their journeys, di ba? Sa lahat ng journey nila for 40 years sa wilderness, sinamahan sila ng Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi ni David, Psalm 73, with your counsel, you will guide me, and afterward, receive me to glory. Di ba? Sa pamamagitan ng counsel, ng wisdom ni Lord, i-guide niya tayo. And God's presence provides guidance for life's journey. So, habang nabubuhay tayo, ang nais ni Lord, i-guide tayo sa buhay na to. Hindi tayo, alam nyo, parang ano yun Google Map. Nagamit ba kayo ng Google Map? Kagabi, pauwi na kami ni Andre, galing sa Silang Cavite. First time ko mag-drive papunta doon. And nung pauwi na, so may Google Map ako sa cellphone, hindi ko alam lahat ng dinaanan namin. Pero, ganun yung feeling na nagtitiwala sa guide ng Diyos. First time ko nakita lahat ng dinaanan namin kagabi. May portion pa doon na may pinasok kami. As in, kami lang yun nandun sa lugar na yun. Walang ilaw, sobrang dilim. Tapos parang, alam mo yung pakiramdam na biglang magpapakitang puti sa harapan mo na babae. Ganun yung feeling ko kagabi. Parang, sabi ko, Andre, buti sinamahan mo ko. Kundi mag-isa kong tatahaking lahat to. Pero sabi ko sa kanya, pero hindi, sige, magitiwala tayo sa mapang to. Ganun magtiwala sa guidance ni Lord. Kahit nasan ka man dumadaan, pero dahil ito yung sinasabi ng mapa, sige, diretso lang. Nakauwi naman kami, praise God. Iniiwasan lahat ng traffic, hindi kami nag-Calax, hindi kami nag-express. Doon lang kami sa parang baybayin dating. Nung nakirealize ko, ay, dito pala kami dumaan, nagmotor kami nag-rides kami ni Nat. Sabi ko, ito pala yun. Na-familiarize ko na. Sabi ko, okay, sige, pauwi na nga kami. Pero ganun kahalaga yung guidance ng Diyos sa pagta-travel sa buhay na to. Without His guidance, napakahirap, mangangapa ka. Direction flows from devotion. Bakit? Anong meron sa mga Israelita? Every time the Lord moves, they move. Sumusunod lang sila, sumasabay sila sa movement ng Diyos. Ang tawag doon, devotion. Every time you move, you step in step with God. Habang gumagalaw ka, nag-decision ka o kumikilos ka, according sa direction ni Lord. Nag-guide ka ng maayos, nagiging matagumpay yung lahat ng ginagawa mo, bine-bless ni Lord lahat ng ways mo because you're obeying or being obedient dun sa kanyang directions. Those who dwell in God's presence, walk in God's direction. Amen? When you dwell in His presence, nasa direction ka ng Panginoon. Lastly, God dwells within us. So, salamat sa Diyos, hindi na natili yung cross na cross lang. After nung cross, may indwelling ng Banal na Espiritu. Amen? Kaya sa Revelations, nakita na dyan yung fulfillment ng puso ng Diyos. Possible pala mangyari yan. Nadarating yung time, lahat tayo, kasama ng lahat ng saints in heaven, with all the, lahat ng mga namatay kay Kristo, at mga tayo na nananatili pa at bubuhayin muli ng Panginoon. When we all get to heaven, sabi nga nung kanta, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Anong message of the Lord when He dwells in us? Number 1, Christ restores lost fellowship. Amen? Dahil kay Jesus, through His cross, nabalik tayo sa fellowship natin sa Diyos. Nakakatawa yan John 1:14. Yung word, nasa verse 1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Sa verse 14, naging flesh, naging tao, at nagdwell kasama natin. We beheld His glory, sabi na, and we saw His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and full of truth. That's Jesus. Nagdwell sa atin yung anak ng Diyos. Yung nag-iisang anak ng Diyos, sinamahan tayo. And hindi yung nagtapos sa Jerusalem, sa Israel, sa Bethlehem, sa Galilee.
Hindi yung nagtapos doon. Hanggang ngayon, praise God, through the Holy Spirit, kasama natin siya. Sa Colossians 1:7, sabi ni Paul, to whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you. Sabi mo nga sa palatabi mo, Christ in you. The hope of the glory. Diba? Yung si Kristo nasa iyo. Salamat sa Diyos. Na-restore yung fellowship na yon. Jesus tabernacled among us to restore what Adam lost. Ano yung nawala ni Adan? Relationship, fellowship sa Diyos. Pero yung second Adam, sino? Si Jesus. Nabalik tayo sa Diyos. Na-restore tayo. Christ did not visit us. He moved in. Tandaan niyo palagi, God does not visited us. Does not want to visit us. God wants to move in or to dwell in us. Gusto ng Diyos mag-move in sa atin. Gusto niya mag-dwell. Hindi lang para bisitahin ka. Sabi nga, fellowship is restored through Christ alone. Walang ibang pwedeng mag-restore ng relasyon natin sa Diyos kundi si Kristo lamang. Amen? Nung sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kay Jesus lang pwedeng ma-restore yung relasyon mo sa Diyos. Wala nang iba. Sabi nga, what sin separated, praise God, Christ reconciled. Alam niyo yung word na reconciled? Reconciliation. That's the word for He make us friends with God again. Yun ang ibig sabihin ng reconciliation. Ginawa tayong kaibigan ulit ng Diyos. Sa ating mga tao, di ba, may mga broken relationship, broken friendships, di ba? Tapos ang saya pag na-restore na mo, kaibigan ulit kayo. Na-reconcile kasi, that's the term. So Jesus, ganun yung ginawa niya sa atin. Though we sinned against God, pero nung binare niya yung punishment, pinatawad niya tayo dun sa cross ni Jesus, praise the Lord. Binalik tayo, na-reconcile tayo, at ginawa tayong kaibigan ulit ng Diyos. Every time you read sa Bible yung word na justified, we are justified by faith, we are reconciled. Ang ibig sabihin lang nun, God in Christ Jesus made us His friend again. Friends again. Naging kaibigan ulit tayo ng Diyos. Second, the Spirit makes us God's dwelling. Si Holy Spirit nagdwell sa atin, tinawag tayong ano? Do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Nasa iyo na siya. Your body now becomes the temple of the Holy Spirit. Sabi sa Ephesians 2:21-22, in whom the whole building being fitted together is growing into a holy temple in the Lord, in whom you are also being built together into a dwelling of God in the Spirit. Bawat isa sa atin ay dwelling places ng Diyos. Put them together, nagiging holy temple of God siya. Kaya ang saya ng church. Kasi imagine nyo lang, bawat isa sa atin, isang piraso ng brick na binubuo para maging templo na malaki. Ibig sabihin, pag nawala ang isa, nabubungi yung walls. Nasisira yung foundation. Nasisira yung design. Kaya bawat isa sa atin, mahalaga. Amen? Sabihin mo yun sa katabi mo, mahalaga ka sa kaharian ng Diyos. Okay? God's presence is no longer confined to a building. Hindi na hinahanap ni Lord yung tent, yung templo na physical. It travels with His people. Sumasama na ang Diyos. Kung nasaan ka, nandun siya. Wherever you go, nandun siya. Pag si Sean pumasok sa room nila, nandun si Lord. Bakit? Kasi nandun si Sean. Pag umuwi kayo sa mga bahay nyo, nandun si Lord. Bakit? Nandun kayo. Kung nasan man tayo, nagiging present ang presence ni Lord. Bakit? Kasi nasa atin na siya. Amen? You don't go to God's presence, you carry it. Bawat isa sa atin ay carrier ng glory ng presence ni Lord. Amen po? You're carrying God's presence. Katulad ng isang babae na buntis na may dalang baby. She is carrying a baby. She is carrying a person. Ganon din tayong mga tao. We are carrying the person of the Holy Spirit sa bawat isang nakakita sa atin. Wherever we go, dala-dala natin yung presensya ng Diyos. Amen? Sabi nga, how you live reflects where God lives. Amen?
Kung paano ka namumuhay, pinapakita mo kung ano yung buhay ng Diyos sa kanila. We don't just host God's occasionally. We don't host God occasionally. Huwag tayo maging eventually. Eventually Christian. Alam niyo eventually? Sabi nila, ang ibig sabihin nun, pag may event, saka siya nandun. Pag anniversary ng church, pag may water baptism or swimming ang church, pag may mga youth camp, pag may mga big events ang church, saka lang napunta. Pero yung the usual na fellowship natin, wala. Kasi occasional lang. Dapat daw, we house God continually. Every day yan, kahit nasan tayo. And lastly, intimacy is now personal and permanent. Bakit? Kasi nasa atin na si Lord eh. Sinamahan na tayo ng banal na Espiritu. So He dwells in us forever. Sabi ni Jesus, I will ask the Father, and He will give you another helper. Sino siya? That He may be with you forever. That is the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it does not see Him or know Him. But you know Him. Sabi mo sa katabi mo, you know Him. Sino siya? Because He abides with you and will be in you. Praise the Lord. Nananatili sa atin si Lord. Permanent yon and personal. Sabi pa na Romans 8:10, if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. Amen? Buhay po tayo. Buhay ang ating buhay Kristiyano dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa atin. Amen? Sabi, the Holy Spirit does not visit. Again, He abides. Sabi niyo abides. Ibig sabihin na abides, remains. Nananatili ang presensya ng Diyos sa bawat isa. God's presence is not seasonal. Okay? Huwag natin gawing seasonal ang ating pagiging Kristiyano. Na on fire ka lang pag December kasi Pasko. On fire ka lang kapag may events. Hindi ito seasonal ang buhay Kristiyano. Everyday. Relational ang ating relationship sa Diyos. Sabi, God is not looking for visitors, He is looking for hosts. Are you a host of the presence of God? Or just a visitor? Ay, visit lang ako. Lord, gusto lang kita makasama. Today lang, bukas wala na. Or you're a host. Wherever you go, kasama mo si Lord. In closing, sabi nga, when God said, let them make me a sanctuary, He was revealing His heart. Ano yung puso ni Lord? Gusto ko kayong samahan. I want to dwell in you. I want to be with you. Kaya si John, sa Revelation, nung narinig niya, behold, the tabernacle of God is among men. Nakita niya na yung fulfillment ng eternal desire ni Lord na makasama tayong lahat. Amen? And today, God is no longer dwell in tents or temples or nagawa sa kamay. Kasi tayo na po, you are. Sabi mo sa katabi mo yan, you are God's temple. You are His temple. Okay, you are His temple. Thank God, hindi pinabayaan ng Diyos si Adan. Di ba? Nagkasala si Adan at Eva, di niya pinabayaan. Si David, hindi niya rin pinabayaan. Si Moses, hindi niya pinabayaan. Si Elijah, hindi niya pinabayaan. Elisha, at kung sino-sino pang Bible characters na sinamahan ng Diyos. Never naging distant si Lord sa atin. Tayo lang yung lumalayo dahil sa mga kasalanan natin. Pero let me tell you this truth. God is not distant. God is not uninterested. God is always interested sa buhay natin. Mahalaga ang bawat isa sa buhay natin. Do parang lang tayo, parang feeling natin, hindi tayo ganun kahalaga. Parang okay lang, hindi naman ako, low-key lang, low-key. Hindi. Bawat isa sa atin, mahalaga yung storya ng buhay natin sa Diyos. Amen po? Hindi naghahanap si Lord ng sobrang galing, sobrang talino, perfect na. Hindi naghahanap si Lord ng gano'n. Ang hinahanap ng Lord, yung mga ordinary people who can do extraordinary things or works through Him sa tulong ni Lord. Naghahanap si Lord ng mga taong magsisik sa Kanya na from an ordinary person, kaya niyang gawing extraordinary because they trust the Lord. They depend upon His power. Kaya mga kapatid,
Huwag niyong i-down or i-degrade or i-discourage yung sarili niyo na parang wala kang karapatan lumapit sa Diyos. Siya na yung lumapit. Siya na yung nag-seek sa atin. The only thing we can do is to respond. Na maging malapit din sa Kanya. God is not just visiting you, He is dwelling. And if you know na nag-dwell si Lord sa puso mo, at kung hindi pa, and you want Him to dwell, we can pray. We can ask, Lord, dwell in me. Sa pamamagitan ng presence mo, through the Holy Spirit, mag-dwell ka sa akin. Tandaan niyo po hindi ka makakapag-pray, hindi ka makakalapit sa Panginoon, mahihirapan kang intindihan ng Bible, ang mga salita niya, yung mga naririnig niyo ngayon sa preaching, maintindihan niyo ba ito ng maayos? Hindi, kung wala yung presence niya sa buhay natin. But because of the Holy Spirit na nasa atin, because of Him who dwells in us, kaya nating maunawaan yung mga salita niya, may encourage tayong lumapit sa Kanya, may enjoy natin yung fellowship natin sa Kanya at sa ating mga kapatid sa Panginoon. Why? Because we can experience yung fruit of His Spirit, which is love. Yung pag-ibig ng Diyos na nagpo-flow lamang at nagpo-produce lamang sa pamamagitan ng banal na Spirito. May experience mo lang yun kung nag-i-indwell na si Holy Spirit sa'yo. Tandaan nyo, gifts will fail. 1 Corinthians 13, though I speak sa language ng mga angels, if I have not love, I am nothing. Di ba? Kahit anong prophesy ko, anong preach ko, or something na magagandang salita, kaya ko mag-speak na mga matilinhaga at malalalim na salita patungkol sa misteryo ng kararian ng Diyos. If I have not love, para lang akong symbol na nag-iingay lang. Kahit anong gifts na meron ka pa, kung nakakapagpagaling ka ng may sakit, bumubuhay ka ng patay, o kahit anong miracles pa yan, kung wala kang love, you're absolutely nothing. That's why ang pag-ibig ng Diyos, mapoproduce lang yan if you have the Holy Spirit in you. Kaya nung sinabi ni Paul, but the fruit of the Spirit is love. The fruit, hindi niya sinabing the gift. The fruit of the Spirit is love. Bakit? Gifts will fail, but love never fails. Amen? Sabi pa ni Paul sa pinakadulo ng 1 Corinthians 13, 3 things remain. Ano daw yon? May faith, may hope, then may love. Sabi niya, but the greatest of these is what? Anong greatest sa tatlo? Faith, hope, o love? Sabi ni Paul, but the greatest of these is love. Bakit daw? Yung faith, kahit anong taas ng pananampalataya mo, ang dami mong miracles na gagawa, somehow, pagdating mo sa langit, di mo na kailangan yan. Kaya ka nga nasa langit kasi may faith ka. Yung hope, lahat ng mga hinuhugutan, pinanghahawakan mo ng pag-asa. Dito sa lupa, kailangan mo yan. We hope in Christ. Our hope is in Christ. Our blessed hope, yung promise ni Lord. Pero sa langit, kailangan pa ba yan? Di na. Kaya ka nga nasa langit kasi yung blessed hope na pinanghawakan mo dito sa lupa, nakarating ka doon. Nakuha mo na. Na-experience mo na. Pero yung love, kailangan mo ba sa langit? Oo. Kailangan pa rin. Bakit? Mula dito sa lupa, yung pag-ibig ng Diyos, kailangan natin magmahalan. Bakit? Ano sabi ni Jesus? The world will know that you're my disciples if you love one another. So maiging magbunga tayo ng pag-ibig ng Diyos. Magbubunga ka lang. John chapter 15, if you abide in me and my words abide in you, abide in me so that you may bear much fruit. For without me, you cannot do nothing, sabi ni Jesus. So napakahalaga ng dwelling sa presence ni Lord. Yung pananahan, pagbababad sa presence ng Diyos. Kasi kung wala yon, hindi ka mamumunga nun. Mas okay na pumasok ako sa church na punong-puno ng pag-ibig ng Diyos at lalabas ako ng punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Pagpunta ko sa pamilya ko, sa mga kakilala ko, they shall experience the presence of God because of the love of God na nag-a-abound. Kaya sa pumasok ako ng church at puro tayo away-away dito. Hindi totoong church, ang church na puro nag-aawayan. Yung may bosses behind your back, napakahirap nun. Ang saya, no? Nakangiti, kaharap mo, pagtalikod, ano ba yan? Diba?
Hindi totoong church ang ganon. Ang totoong church, kitang-kita ang pag-iibigan na galing sa Diyos mismo. Because that's the fruit of the Holy Spirit. The fruit of the presence of the Holy Spirit is always love, is always joy, there's peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nandun palagi nagbubunga yung presence ni Lord. Napakasayang isipin, napakasayang tignan na ma-experience mo yung bunga na yon na magbunga sa bawat isa. Amen po. And so our prayer today, Lord, dwell in us. Yun yung maging personal prayer natin. Lord, dwell in me. Di ba? Produce yung fruit ng banal na Espiritu sa akin. Hindi lang tuwing February natin sineselebrate yung pag-ibig. Every day, kailangan ibigay natin yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Alam niyo, pinaka-the best na prayer pagdating sa love? Ito, Lord, increase my love for you. Yun yung dapat maging prayer nating lahat. Yung mag-increase yung pag-ibig natin sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Madaling sabihin na naramdaman mo yung pag-ibig ni Lord. Okay lang yun. Madaling sabihin yun. Madali rin sabihin, ma-experience yung naranasan nyo ba na mahal kayo ng Diyos? Amen! Pero ito yung mahirap eh. Gaano mo kamahal si Lord? Gaano kalalim yung pag-ibig mo sa Kanya? Gaano ka ka-interesado sa Kanya? Kasi pag mahal mo, interesado ka. Pag mahal mo si Lord, interesado ka sa Word of God. Pag mahal mo si Lord, interesado kang kausapin siya. Pag mahal mo si Lord, interesado kang maka-fellowship siya. Pag mahal mo si Lord, interesado ka sa lahat ng mga bagay na meron siya. Pag mahal mo si Lord, madali ang maglingkod sa Kanya. Pag mahal mo si Lord, nagiging madali ang lahat ng bagay, for love makes all things easy. Therefore, it is our prayer today na mag-increase ng mag-increase at lumalim ng lumalim ang ating pag-ibig sa Diyos. Amen po? Huwag tayong pupunta lang sa church at wala lang, feeling blessed lang lagi. We come to the presence of God having a desire na, Lord, gusto kong maging malapit sa iyo. Gusto kong maging closer and closer sa iyo. Parang ganun tanong yung dalawa kanina. I keep falling in love with you, Lord. Every beat of my heart, every breath that I take, to the seasons that change, pabago-bago man ang season, but your love remains because you're my hiding place, you're my home, and I keep falling in love with you. Dapat ganoon every day. Na-i-in-love tayo, na-i-in-love sa Panginoon. Bakit? Ang isang taong na-i-in-love, ang isang taong in love sa Panginoon, hindi mahirap sa kanya magbigay ng kanyang buhay sa Diyos. Amen? Nagiging giver nga tayo actually pag tayo laging in love sa Diyos. Nagiging madali ang lahat ng bagay sa atin kasi mahal natin si Lord. Madaling magpatawad, madaling mag-release ng mga sama ng loob, madaling maging mabait, madaling gumawa ng kabutihan kasi mahal mo si Lord. Amen po? Madaling i-treat ng maayos yung mga tao kasi mahal mo si Lord. Kaya wala man tayong ganong karaming talents, di man kayo magaling sumayaw, kumanta, tumugtog, hindi lang yun yung service sa Diyos. Pero nawa, ang pinaka-best talent natin, mahal natin si Lord. Because God can use you into a maximum level kung mamahalin mo siya. Amen? Let's pray. Father, we thank you po sa umagang ito. And Father, we ask for your grace, for your mercy, and for your love na ma-experience po namin ngayon. And in Jesus' name, Lord, we come to you. And Holy Spirit, I ask that you dwell in us, not just today, but every day and forever. And we pray, Lord, na tulungan mo kami na i-represent ka sa lahat ng mga nakakasalamuha namin every day. We understand that you want fellowship. And so, Lord, we want to experience your presence not just today, but every day, Lord. We want to respond every day having communion or fellowship with you. Turuan mo kami, Lord, na laging manahan, piliin, palagi ang presensya mo na mag-stay sa aming buhay. Ano man, Lord, yung mga bagay na nakakasakit sa iyo, yung mga kasalanan, kahinaan na aming nararamdaman, nagagawa, naiisip, nasasabi, na nagiging hadlang at nagiging
nag-i-interrupt, Lord, sa aming relasyon sa iyo, patawarin mo po ito. Linisin mo po ng banal na dugo ni Jesus. At gawin kaming kaarapat-dapat na lumapit sa iyo sa dugo ni Kristo. And Lord, thank you dahil walang kahit anong effort namin ang pwedeng magbigay para, o maibigay namin sa iyo para malugod ka. Kundi tanging yung ginawa ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo ang nag-is at nag-please, naging pleasing sa puso mo, Ama, para kaming lahat ay mapatawad at mabalik sa aming relasyon sa iyo. And so we trust in the name of Jesus as our Lord and our Savior, our God, today. Nagtitiwala kami, Panginoon, na sa pamamagitan ni Jesus lamang kami na ibalik at na-restore, na-reconcile sa aming relasyon sa iyo, Ama. And through the power of the Holy Ghost, of the Holy Spirit, I pray that you produce the fruit of the Spirit in us. Let it manifest, Lord, sa aming mga gawa, yung pag-ibig mo. Sinabi mo rin, Lord, that you have given us a new commandment to love one another just as you have loved us. And the world will know that we are your people, we are your disciples, your followers, if we have love for one another. And so, Lord, turuan mo kami na mag-increase yung pag-ibig namin sa iyo upang maging madali sa amin na ibigin ang bawat isa. Turuan mo kami, Lord, na magkaroon ng puso na kagaya mo, na laging madaling magpatawad. Kung paano laging available yung forgiveness because of the cross of Jesus Christ. Gawin mo ring madali sa amin na laging magpatawad, mag-move forward, gumawa ng maayos at mabuti sa kapwa namin, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo. And bilang mga templo ng Diyos, as your temple, Holy Spirit, tulungan mo kami maging disiplinado rin sa lahat ng aming mga ginagawa sa aming katawan. Help us to discipline our bodies and make it our slaves, Lord. Mapasunod namin itong katawan namin na gumawa ng mga bagay na nakakalugod sa iyo. Maalagaan po ang pisikal na pangangatawan namin upang makapaglingkod pa kami sa iyo habang kami ay nabubuhay ng effective and powerful. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabuhay para sa iyo. Ilagay mo po sa mga puso namin yung desire mo sa aming buhay. Maging madali sa amin na sumunod sa iyo dahil mahal ka namin. Maging mahirap sa amin sumaway sa iyo dahil mahal ka namin. Kaya Lord, today, nagpapaayos po kami ng aming mga kamay. Nagpapalinis po kami ng aming mga kamay at puso. Nagpapaayos kami ng mga buhay ng aming kaisipan. At gawin mo pong maayos ang aming mga pag-iisip because meron kaming mind of Christ. Tanggalin mo po ang mga bagay sa aming isipan na hindi nakakalugod sa iyo. Bigyan mo po ng kapayapaan ng Diyos ang aming puso at isipan at ingatan kami palagi, Panginoon, habang namumuhay kami sa iyo. Palitan mo po ng kagalakan ang lahat ng mga naging kalungkutan namin sa buhay. And Lord, isatisfy mo kami sa mga bagay sa aming buhay na nag-cause ng emptiness o kalungkutan sa aming buhay, Lord. I-replace mo po, Lord. We are having a divine exchange ngayon sa iyo, Lord. Ano man ang mga nakasakit sa aming puso, sa aming buhay, mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa amin, Panginoon, na ginawa ng tao, Lord, right now, we are exchanging them all and giving and releasing them all to you. And we are accepting right now yung grace mo, yung blessing mo, yung mercy and love mo sa aming buhay, Lord. At ayusin mo po ang aming isipan, ang aming pakitungo sa mga tao, ang aming puso, ang aming buhay, so that maging malugod lahat-lahat ng aming gagawin para sa iyo. And from today, Lord, I pray that we will not just love you from a distance, but we will love you as we dwell in you, Lord. Kaya naman, Ama, bigyan niyo po kami ng priority management, that we will always prioritize you sa lahat ng oras, to talk to you, to speak with you, to dwell with you, to commune with you, to fellowship with you, Lord, every day. And as we increase in love for you, make our personal lives, Lord, to have a very personal, intimate relationship with you. Bago ang lahat ng bagay, mga tao, sitwasyon sa buhay namin, ikaw pa rin muna, Lord. Ikaw pa rin ang una, our first place, our first priority, our first prize. And we thank you, Lord, for you are blessed.
your people, your children, na laging gumagawa ng kalooban mo. And sama-sama rin namin, Lord, pinapanalangin ang buhay ni Nanay Reddy. Lord, salamat sa update na siya ay nakakapagsalita na at conscious na talaga. Thank you, Lord, na siya ay unti-unti mong nire-restore. And Lord, we pray for your hands to hold her and restore her, heal her in the name of Jesus. Sama-sama namin pinagkakaisahan sa panalangin ngayon na hawakan mo po yung kamay ng mga doktor, mga nurses na nag-aasikaso sa kanya sa ospital. At pagpalain mo rin, Lord, ang kanyang mga anak na kasama niya, Panginoon, sa ospital para tulungan siya sa lahat ng kanyang pangangailangan. And I pray, Lord, we pray together na soon and very soon, Lord, ay makakasama namin siya muli na maglingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo rin, Lord, ang mga nanonood sa online, wherever they are, sa mga taga-Belgium, kay Ate Deb at kay Kuya Miguel, sa pamilya nila, Lord, pagpalain mo po sila sa pangalan ni Jesus. We pray that you'll bless their marriage also. And yung lahat ng ginagawa nila sa Belgium ay pagpalain mo sa pangalan ni Jesus. We also pray, Lord, for Santiago family sa Bulacan. I-bless mo rin sila, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa kina Eman, Lord. Even yung parents niya at yung mga kamag-anakan nila, ay gawin mo pong healthy sa lahat ng oras. May they apply the words na kanilang natututunan dito sa online service din. I-bless mo rin, Lord, ang Aquino, Lord, family, Lord, sina Kenneth, ang kanyang wife, Lord, even, Lord, yung lahat ng pamilya niya na nanonood ngayon sa online. We pray for your blessing. At sa lahat ng mga viewers din online, Lord, I pray that you release your blessing sa kanilang buhay. Let them know you personally, Lord, at magkaroon sila ng desire to really experience your presence daily. Sa amin din ng mga narito, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng mga manggagawa, kapatiran namin, pamilyang proper, Panginoon. At pagpalain mo rin, Lord, ang buong Sandalite Ministry sa kabuuan nito, sa 10 simbahan, mga kapastoran, kapamilya, kaibigan, kapatiran, kamanggagawa namin sa iyo, ay i-bless mo po ang bawat isa, Panginoon. Ay patuloy na pagpalain mo rin ang buong body of Christ sa buong Pilipinas, sa buong mundo. And Lord, pagkaisayan mo po kaming lahat para sa ganoon malugod ka. For behold how good and how pleasant it is for brothers and sisters to dwell together in unity. And you bless unity, Panginoon, and you anoint unity sa church. Kaya patuloy mo kayong bigyan ng maturity, ng unity, at ng charity, Lord. Laging po mag-increase yung pag-ibig namin sa iyo para lalo rin mag-increase yung pag-ibig namin sa bawat isa. We pray, Lord God, that as you desire fellowship, ay i-desire din namin yung fellowship namin personally sa iyo. At sa bawat isa, Lord, for our fellowship with one another is our fellowship with our Father in heaven and our Lord and Savior, Jesus Christ. Maraming salamat po sa araw na to, Lord. Help us to apply your words, cover it with your blood sa aming mga puso't isipan, at magkaroon ito ng rema sa aming buhay, Panginoon. And change us from glory to glory, make us more like Jesus, and to our minds we speak that we have the mind of Christ, we have the heartbeat of God, and we will live for the glory of the Lord. For we are all created for your glory, Father. Kaya naman maraming salamat po sa mensahe mo, and we bless your name, Lord. Pagpalain mo rin bawat isa sa mga magulang, sa mga may asawa, sa mga kabataan, mga young professionals, sa mga bata, at lahat-lahat ng narito, Panginoon, ay pagpalain mo sa pangalan ni Jesus. Lahat ng gawa ng aming kamay ay i-bless mo ba, Panginoon. Salamat sa bagong linggo. Bagong week muli na kami ay maglilingkod sa iyo sa lahat ng mga field na aming gagalawan, Panginoon, sa mga estudyante. Pagbalain mo sila at tulungan, Panginoon, sa kanilang mga gagawin. Give them wisdom. Provide for their needs, Lord. Sa mga pamilya, Panginoon, I pray na bigyan mo po sila ng lahat ng provisions at pangangailangan sa kanilang mga pamilya at i-govern nila, Panginoon, may godliness, righteousness, and holiness sa kanilang pamilya sa pangalan ng Jesus. Palakasin mo po ang bawat isa sa amin. We speak divine health over our whole bodies, Lord, na magiging healthy kami all the time sapagkat kaming lahat ay maglilingkod sa iyo habang nabubuhay. I-bless mo rin, Lord, ang mga workers, Lord, mga working, mga nagkatrabaho, Lord, we speak divine connection sa kanilang buhay din, Lord, that you'll connect them sa mga tao na magiging blessing sila at magiging blessing din sa kanila. We speak promotion sa kanilang mga works, Lord. I pray for increase sa lahat ng kanilang ginagawa sa trabaho nila, and let them shine sa kanilang mga ka-workmates, Lord. Let them see that the presence of the Lord ay nasa kanilang buhay, Panginoon. I-bless mo rin, Lord, ang mga bata. Let them grow in your grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Pagpalain mo mga babies, Lord. Let them grow in you, Lord. Magkaroon sila ng holiness, ng godliness. Makilala ka nila habang sila ay lumalaki. And yung perfect plan mo po ay maganap sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na to.
we declare that this is the day that the Lord has made and we will all rejoice and be glad in it. Lord, sa mga kapatiran namin na wala rito at di naka-attend din, Panginoon, ano man ang mga kadahilanan, ay Lord, kung nanonood sila online, ay i-bless mo rin sila at na may makasama namin sila muli next week sa aming pagpupunta pagsamba sa inyo, Panginoon. Ipagpalain mo po, Lord, ang araw na to at patuloy na inaangkin namin ang lahat ng tagumpay at mayamang biyaya at pagpapala mo na bumuhos sa aming lahat, Panginoon. Salamat po sa kabutihan, sa katapatan, sa pagpapala mo at pag-ibig mo sa aming lahat, Panginoon. And we bless your name, we glorify your name, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Shalom.